ikaw ang may-ari ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay, ang totoo lamang, ay hindi nagsimula sa amin. Sapagkat noong araw kami ay makasalanan, maiting ang iyong buti, ang iyong puso, wala kaming relasyon sa iyo. Ngunit nang namatay si Kristo sa cross at sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at sa iyong mga salita, nagkaroon kaming pananampalataya. In other words, ang pananampalataya namin ay isang alok, handog, kaloob mula sa iyo. At kami ay naging born again Christians. Matamis, malalim, makahulugan ang pananampalataya sapagkat ito ang iyong buhay. Nilikha mo ang mundo at lupa at buhay ng tao dahil sa pananampalataya mo na ikaw ay may tiwala sa mga sa creation na ginawa mo na what the Bible says in Genesis, the creation was good and perfect. And even Eve and Eve were created perfectly in the beginning. But at the end, ay nagkasala sila. Ngunit ang iyong pananampalataya at paniniwala sa tao ay nandiyan pa rin through Jesus Christ who died on the cross. He knows that many people will be converted and become Christians and become your follower. This is, you are the owner. You are the real foundation of our faith. Without you, we cannot have faith. We will become faithless people like other people outside the church. But ngayon o Diyos, just because we believe, we trust you, we hope and wish and pray that you may help us to believe your word, to trust your word, to have faith in your word, because your word is power. In Jesus' name, amen. Alam mo ba na ang pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos at ito ay bahagi sa kanyang buhay? Ang pananampalataya ay buhay. Ilang taon ka na ba sa iyong pananampalataya sa Diyos? Sa iyong pananampalataya sa Kanya, mayroon bang bagay na hindi mo makalimutan? Ano ba ang dahilan bakit sumampalataya ka sa Kanya? Sabi ng Biblia, ang tao na walang pananampalataya sa tunay at totoong Diyos ay isang manmang na kahit buhay pa siya ay patay na. Ang tao na may matibay at matatag na pananampalataya sa Diyos ay mayroong maraming bunga sa buhay. Pagkat ang pananampalataya ay nagbibigay at nagdudulot ng marami, malalim, makahulugan, masaya at malawak na buhay. Alam ba ninyo na ang ating pananampalataya ay isang karangalan sa Diyos? At pinarangalan din niya ang lahat ng pananampalataya. Lahat tayo ay marangal sa mata ng Diyos dahil sa pananampalataya. Faith brings life. Ang pananampalataya ay nagdudulot o may kasamang buhay. Number 1, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na kagalakan. When you do not believe God, if you have not faith in God, ikaw ang pinakamalungkot at miserabling tao sa mundo. Kahit mayaman ka, kahit presidente ka, kahit prime minister ka, kahit asindiro ka, kung wala kang pananampalataya sa Diyos at walang Diyos sa iyong buhay, ikaw ang pinakamiserable na tao sa mundo. Sapagkat ang totoo at tunay na kagalakan, hindi mo ito masumpungan at makikita at hawakan dito sa lupa. Mayroong mga pansamantala, kaligayahan doon, kagalayahan dito, kagalakan kahit saan man. Pero pansamantala lang yan. Hindi yan ang tunay at totoo. The only eternal happiness comes from your faith in God. Therefore, we must have faith in God and trust God at the same time. Ito ang Romans, nasabi ng Romans chapter 5 verse 2, sa pamamagitan din naman niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. Therefore, the Bible says that when you
At faith in God, trust in God absolutely and completely, you are the most happiest people around the world. You are the most, even mahirap ka, you are the most happiest people. Kung ikaw ay mayaman, the more you are the much na ikaw ay happiest. You have to marry, you have the Lord. You have the riches, you believe God, you trust the Lord that God bestows you your riches, He owns riches. Therefore, ang mga mayayaman, sabi nila, ay yung pira galing sa Panginoon, yung mansion ko galing sa Panginoon, everything He has belongs to the Lord. He recognizes it. Therefore, doble ang iyong kagalakan. The more you are happy, the more you are healthy. And then number 2, before that, sabi dito sa English, the happy life is the selfless life. Live in the trust unto the glory of God. Yan ang sabi ng Matthew chapter 5, 1 to 16. And then number 2, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na kapayapaan. Naniwala ba kayo na ang pira ay hindi nagdudulot ng tunay kapayapaan? Kung marami kang pira, mga kapatid, mas lalo kang matatakot. Pero kung may Diyos naman ang mayamang ito, wala siyang kinatatakutan. I am talking about yung mayayamang walang Kristo sa buhay. Yung mayayamang galit sa Diyos. Yung mayayaman na ang pagsamba, wala sa kanya yun. Walang kwinta-kwinta. At mayamang ito na dito sa Lucas chapter 12, sarili lamang iniisip. Sarili, hindi ibang tao, sarili. But the Lord says, this very night, I will get your life. At sino pa man ang magmana sa iyong kayamanan. So, that person was the most miserable person. Pero kung ikaw man ay sabi ko, kung ikaw ay mahirap at mayaman na may Diyos sa buhay, matalino ka at hindi matalino, binata ka kung dalaga, kung ikaw ay may Kristo sa buhay, you have the real peace in your heart. Because real peace, genuine peace comes from heaven. It comes from the Lord, not yourself, not from your money, not from your prestige, not whatever. Sapagkat sabi ng Psalm 29:11, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. The members of the United Church of Christ are Christian people. Therefore, there is peace in the heart, there is peace in the mind, there is peace in the soul. Peace, peace, peace. Ito ang sigaw ng United Nations. Ito ang sigaw ng Middle East countries. Ito ang sigaw ng ating bansa. Peace, peace, peace. But peace will never come from earth. The real peace will never come from the government. The real peace will not come from the Congress and Senate, but from Jesus Christ Himself. So we have Jesus Christ in our hearts. You have peace. And then number 3, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na dakilang kaluwalhatian. Yung mga bakser, walang pagsiya pumasok siya sa ring, wala sa kanyang sipan yung matalo siya. Wala. Pero at the end, may matalo, may mananalo. At ang matalo, o natalo, ay malungkot talaga siya. Although may premyo pa rin kay boxing yan. Pero yung nananalo, hindi siya naging malungkot. Tuwang-tuwa siya ng palatay. Pero before that ring, he practiced how many days and months. He practiced, he trained himself, how many days, and then after, kahit may training siya, mayroon siyang coach. Hindi pwedeng training ng boxer, wala kang coach. Walang trainer, hindi pwede yan. And then, pag nakumpleto na ang training, mayroon na siyang tinatawag na tiwala sa sarili. Pero kung Kristiyano yan, na boxer, hindi Pacquiao, Diyos talaga ang iyong pagtitiwalaan, hindi ang sarili. Kasi ang sarili, mayroong tendency na magkaroon ka ng overconfidence. Sobrang-sobra na. Pero ang Diyos, kung ang Diyos ang pagtitiwalaan mo, sa Diyos walang sobrang pananampalataya. Tama talaga yan. I-post mo yung pananampalataya,
lahat ng panampalataya, kung ano ito kalaki-laki, napakalaki, napakabigat na panampalataya, sa Diyos walang sobra. Acceptin niya lahat. So, ang ibig sabihin na pag ang vaccine daw, complete training, very good trainer, and then manalo ka sa vaccine, you have that plurality-an. May premium, money, and then yung belt. Sa Kristiyano, ikaw Kristiyano, ako Kristiyano, ano ang ating matanggap bilang karangalan o kalwalatian dahil sa ating panampalataya? Number 1, the tree of eternal life. Revelation 2:7. Second, the first resurrection. Revelation 2:11. Number 3, the new name. Mayroon tayong bagong pangalan ibigay natin sa atin patungkol sa langit. Revelation 2:17. Number 4, power to rule. Ang lahat ng Kristiyano bibigyan ng pamamaraan ng pagkakamamahala sa langit. And then Revelation 22, bayan panglima, white garments. Ang ating damit ngayon ay iba-iba ang kulay, iba-iba ang sukat. Sa Diyos, wala ang kulay doon maliban na lang sa white garment. Revelation 3:5. And then verse 6, a pillar in God's temple. Ang ating mga pangalan ay nasa libro ng Book of Life at nasa haligi ng templo. Mga example ang mga pangalan ng Jesus nandoon na sa mga nakasulat sa pilar ng temple at ang ating pangalan makasulat din. Revelation chapter 3 verse 12. And then number 7, 7 na karangalan sa mga Kristiyano, join here with Christ. Kung ano ang nakuha mana ni Kristo, ganun din ang mana mo. Revelation 3:21, Romans 8:16-17. Number 4, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na manghimala. When you trust the Lord, when you believe the Lord, you are held, we will be held. Yan ang mga sa mga evangelist, mga Pentecost, sa other groups, sa television, sa internet pa. If you don't believe the Lord, you will not be held. Believe the Lord, believe the Lord, trust the Lord, you will be held. Pilat mo daw, lahat na. Mayroon ganun. Pero we are not doing that in this way. We are not doing it na mag-isisyon. However, ako, akseptado ko na ang Diyos ay may healing pa ngayon. Nangyari sa akin si Mark Moishe, may healing, pinapalangin, pero gumaling sa sakit. Sapagat yan ang sabi ng Matthew 9:20-22. Isa sa himala ng panampalataya ay divine healing. Matthew 7:10-40-20. Number 2, himala sa panampalataya, you will make God so happy. Alam mo, kung ito ay masakit o may sakit, pag pumasok ka sa PGH, sa Central Hospital o anong klaseng hospital, huwag mo sabihin si Doktor, Dok, wala akong tiwala sa'yo. Eh, mahirap sasabihin lang. Baka lalo na ang sakit mo, hindi alam ko to, wala akong tiwala eh. Pero, habang nasa bahay ka pa, sakay kasi sa tempo at nakarating sa hospital at nagulog sa hospital, nandoon na sa puso mong pagtitiwala sa doktor. Kung sino ang doktor na lapitan mo, nandoon na eh. And then, masaya at tuwang-tuwa ang doktor na lumapit ka sa kanya. That's why ang doktor hindi ko tanong sa'yo na, nagtiwala ka ba sa akin? Wala nang doktor ko tanong sa'yo, diretso ka. Kasi kaya kung ano man ang may ito, kahit pa sa aparato nila sa katawan mo. Kung sa operasyon mo surgery, ganun din, diretso yan. Sapagkat ikaw na mismo may tiwala sa doktor eh. So, ang matutuwa ang doktor pag lalapitan mo, maliban na kumita siya, at least, sumasumsuming doktor, pero he is the one, you choose it. You choose. So, yun ang nangyayari, tuwa. Ang Diyos mga kapatid, pag ikaw at ako ay mayroong panampalataya sa Diyos at totoong panampalataya at ang iyong panampalataya ay hindi maalis-alis sa tayo kung hindi mananatili ito, no matter what, tuwang-tuwa ang Diyos sapagkat ang panampalataya ay buhay ng Diyos. Bahagi sa buhay ng Diyos na mayroon siyang panampalataya. Therefore, when you believe Him, when you trust Him, when you have faith in Him, He's very happy. And then, pangatlong himala sa panampalataya, you become highly motivated and interested to hear the Word of God. Kung walang salita ng Diyos, nation. Siya lang. Pero ang pagkakaiba sa bahay na ito
Kumakanta tayo ng religious song, Christian songs. We have Sunday school, we have Bible studies, we have the divine preaching of the Word of God. Therefore, because of the Word of God, we are highly motivated. Not only motivation, but highly motivated. We come here to sing songs, to worship the Lord, to glorify Him, to love Him, because we adore Him. We adore Him. And because of that, we love to hear the Word of God in our heart, in our mind, in our soul and spirit. Mahal natin mga kapatid. That's why, ang pananampalataya ay nabibigay ng mga listening the Word of God is a miracle. Not everybody will listen to the Word of God. So many people ignore preaching the Word of God, but we believe we hear the Word of God. Therefore, that's a miracle one. And then, pang-apat ko, another himala ng pananampalataya. Faith brings one to live a righteous life in a sinful world. We become Christians because of our faith in God. You become born-again Christians because of our faith in God. You cannot live righteously. You cannot be a born-again Christian. You cannot be a real Christian, a true Christian, a genuine Christian without faith in God. You cannot separate the faith in God and being a righteous person, because righteousness comes from Jesus Christ through His Holy Spirit in the Word of God. And then, another himala ng panampalataya, ang panampalataya will make us obedient and successful. Ang mga membro ng UCCB, maraming mga mayayaman. Maraming edukado. Pagkalahatan ng pagkalahatan ng Pilipinas yan. Mayroong congressman, mayroong dating President Ramos, mayroong nasa tupok ng mga sekretary ng government. Mayroon. Bakit? Just because the Lord chose them to be in that place. They were successful. And then marami pang mga young people sa ating simbahan magkaroon ng success. So many success in their life. Basta ang mga young people, manatili kayo sa Panginoon. Manatili. Huwag kayong aalis sa Kanya. Sapagkat the time, the moment to depart from Jesus Christ, sino at saan kayo lalapit? Sino makatulong sa atin? Sino magbigay ng success? You cannot be successful through your own effort. You cannot, because there are so many people trying their best. But until now, walang nangyayari. But in God, or with God, nothing is impossible. Therefore, success for Him is very, very possible and easy. Mga kapatid, pang-lima, the last one, ang pananampalataya ay may kasamang maganda, masagana, at pulugang buhay. Buhay natin sa Pilipinas, sabi nila, ayaw ko sa Pilipinas. Ayaw ko. Punta ko sa Saudi, punta ko sa Kuwait, punta ko sa Singapore, punta ko sa yan, kahit kanila, yan, karapatan nila yun eh. In fact, may hospital na sa Abu Dhabi. Karapatan natin, wala namang masama doon din, kapatid, wala masama. Pero, ang masama, kung sirain mo ng Pilipinas, masama yun. Sarili mo ba sa sirain mo? Although may mga yan ng Pilipinas, siraan ng Pilipinas eh. Pero we will not do that. Sa mga Kristiyano, manatili ka sa Pilipinas, negosyante man, empleyado ka man, o self-employed like me, self-employed, o pupunta sa ibang bansa, ang mahalaga ay mayroong manatili at iyong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya sa Diyos ay may kasamang maganda, masagana at makahulugang buhay. John chapter 10, verse 10. Jesus came to give us life and have it more abundantly. What kind of abundance Christ was referring? Number one abundance. We have access to spiritual abundance of grace. We can come close to God asking for His grace. Without that, you have no grace. When you cannot have grace, only in Jesus Christ. Therefore, when you have trust the Lord, when you have faith in Him, abundance of grace
your spirit, in your economic life, in your business life, in your trabaho life, whatever kind of life you have now. God will give it because you have an access for His abundance of grace. And second abundance is spiritual riches. 2 Corinthians 8:9. Si Kristo na maging mayaman, bumaba at maging mahirap. Mahirap, bakit? Wala siyang mahal. Walang unan. Wala siyang pagkain, wala siyang pagkain. Mayroon siyang sa kalayan o bigasan, wala. Hindi negosyante si Kristo. He suffered poverty to make us rich. And then another kasaganaan, we are loved by God unconditionally. Young people are loved. God loves them. Mga kawayan, God loves them. The church council, God loves them. The Lord loves the United Church of Christ in the Philippines from Solo to Ilocos. Every member, each pastor loved. They are loved. We are loved by the Lord unconditionally. And then number 3, abundance. Abundance of grace. You are forgiven by God. Romans 4:17. And then the other one is the hope and glory of God belong to us. Ang ating totoo, matibay at matatag na panampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng totoong kagalakan, totoong kapayapaan, totoong karangalan, at totoong himala, at totoong masagana at magulgang buhay. Ang relasyon ng mag-asawa ay manatiling matatag at matibay pag ang bawat isa ay mayroong tunay na panampalataya sa Diyos. Ganon din sa relasyon ng mga magulang at mga anak. Relasyon ng bawat miyembro ng iglesia. Relasyon ng sa bawat kaibigan at lalong-lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Ang pananampalataya natin ay isang dahilan na ang puso ng Diyos ay para sa atin. Siya ay maging malapit sa atin. Ang Diyos ay magtitiwala sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay maraming magagawa. Magkakaroon tayo ng maraming buhay dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya si Kristo Jesus na ang magagawa sa ating buhay, siya ang ating buhay ngayon at magpakailan pa man. Tapusin ko ito sa 2 kwento. Isang 6 na taon nakaupo sa classroom. Itong teacher na ito, inutusan niya yung na 6 na taon bata. Sabi ng teacher, Tommy, do you see the tree outside? Sabi ng Tommy, yes, ma'am. Teacher naman, Tommy, do you see the grass outside? Sabi ng Tommy, yes, ma'am. Teacher, go outside and look up and see if you can see the sky. Tommy, lumabas at umalik. Yes, ma'am, I saw the sky. Ano naman ang teacher? Did you see God? Ako naman ito, no. Maraming no. Ay wala talaga. So ang teacher naman, that's my point. We cannot say God because He's not there. He just does not exist. Ito naman isang babae, maliit din, na nakaupo, nagsasalita, Ma'am, pwede bang tanungin ko si Tommy? So pumayag yung teacher, sabi ng isang batang babae, Tommy, do you see the tree outside? Tommy, yes. I have been there. Nakita ko talaga. And little girl, ang tanong naman, Tommy, do you see the grass outside? Yes! Pero nakapit ko na. So, little girl, tatanong din, did you see the sky? So, Tommy, yes! Little girl, tanong naman, Tommy, do you see the teacher? Tommy, yes! I saw her already. And then, tanong ng little girl, babae, do you see her brain? Tommy, no. Ang sagot ng babae naman, little girl, then according to what we were taught today in school, she must not have one. So, sabihin parang punta ko yung teacher niya kasi hindi kita. The second, the last kwento. Ang atheist ay taong hindi naniwala sa Diyos kasi sa kanya walang Diyos. Yun ang atheist, tawagin ang atheist. Pumunta siya sa gubat. Sa gubat na ito, maraming kahoy-kahoy.
Sabi niya, what majestic grace? Magdadrama ko ba? What powerful rivers? What beautiful animals? Go back to the animals. He said to himself. As he continued walking alongside the river, we heard a rattling in the bush of the passage. Turning to Lord, he saw a 7-foot grizzly charging towards him. Habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, may nakita siyang hayop. Pumunta sa kanya. Uso ito, uso, beer, uso. Pumunta sa kanya, natakot siya, tumakbo mabilis. Mabilis kasi kakain talaga siya. Mabilis. Ay, natisod at natumba. Habang natumba, nakapan siya, ikot para makatayo. And then, itong nangyari. Ang uso ng beer nito ay parang sa kanya, para kakainin siya. Sabi na, oh my God! Pero wala, hindi sinawa ko sabi, oh my God! And then, ang bear, yung uso ay huminto. Hindi tunuloy yung bunganga na sa kain siya. And then, tahimik yung kapaligiran. Hindi ba talaga? Biglang tahimik. Pagkatapos, may biglang lumiwan. And then, it was then that the bright light shone upon the man, and a voice came out of the sky saying, you deny my existence for all these years, teach others I don't exist, and even pleaded patience with a cosmic student. Do you expect me to help you out of this predicament? Am I to come yourself, believer? Diyos pala yun. Sabi ng Diyos, ikaw kasi. Ilang taon dinitinan mo ako. Nagtuturo ka pa sa mga tao na walang Diyos. Pagkatapos ngayon na nandiyan na sa lahidya ay lalaki ka na sa akin. Gusto ka bang maging manampalatay sa akin? And then, ang artist na ito ay tinignan na ang ilaw. Sabi niya, it would be hypocritical of me to suddenly ask you to take me as a Christian. Now, but perhaps, could you make the beer a Christian? Gusto pala ng tao nito na kahit hindi siya mo na maging Kristyano, basta maging Kristyano yung uso, yung beer, yung hayop. Sabi ng sumagot yung ilaw, very well, said the voice. The light went out and the sounds of the forest resumed. And then the bear, ang muso na ito, palapit na ang muso, ang bibig sa kanya. At nagbawa pa yung bear, nagbawa pa sa tao, nagbawa siya, ang salita, Lord, bless this food which I am about to receive and for which I am so thankful. Amen. Nanalangin pang bear, naging Christian ang bear. Well, huwag ka naman nalapit sa Diyos na dahil nasa peligro ka. Huwag naman. Huwag mo na hintayin yan. Huwag mo na hintayin na dahil hirap ka na ngayon, saka ka nalalapit sa Diyos. Hindi yan ang matematik ng Diyos. Hindi yan ang prinsip ng Diyos. Habang mayaman ka pa, habang maganda pang katawan mo walang sakit, habang buwag at maganda ka pa at matatalino at may pinag-aralan at nagtrabaho, habang ano man ang kalagayan mo, lalapit ka sa Diyos ngayon sapagkat yan lamang ang paraan na magkaroon ka ng panampalataya sa Diyos. Ang panampalataya, sabi ko na kanina, na hindi ito galing sa sarili mo, galing sa Diyos. Pero the more you come so near to God, with God, ang panampalataya ay lamang itong lumalaki at tumitibay. Therefore, ang lahat ng membro matagal na sa SCP ay sila ay matatag na sa panampalataya, matibay ng panampalataya sapagkat the longer you serve the Lord, you worship the Lord, you love the Lord, you believe the Lord, the more you have a stronger faith in your life, no matter what. Yan ang kalagahan ng panampalataya. O Diyos,
nanirahan sa Manila, Quezon City, Cainta, Rizal, San Mateo, Taguig, baha. CNN, baha din. Sinubaybayan ko kasi ito eh. Nagkasala ba ang Diyos dahil sa baha? Nagkasala ba ang mga Pilipino dahil sa baha? Nagkasala ba ang lupa sa Metro Manila dahil sa baha? Ang ulan ba ang may kasalanan? O ang habagat ba ang may kasalanan? O yung bagyo na malapit na sa China ang may kasalanan? Sino ang may kasalanan dito? Reconciliation, the healing power of reconciliation o pagkakasundo in relationship, the major task of the church. Nakita ko sa television, may bahay na nasira at tangay sa agos ng ilog. Pagdating sa lugar, nakahiwalay-walay na ito. Hindi na pwedeng i-restore pa. May namamatay at hindi na pwedeng buhayin muli sila. Pwedeng maayos ang daan sa Marikina, ang bahay pwedeng linisin ng mga putik, ngunit ang nasisira at madalas ang natangay sa ilog ay wala ng pag-asa. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos kanina tungkol sa reconciliation o pagkakasundo. Alam ba ninyo na ang pinakatima sa Biblia, pinakatima sa lahat ng tema sa Biblia is redemption and reconciliation. Mula Genesis hanggang Revelation. From Revelation to Genesis. Without redemption and reconciliation, we are so very hopeless people in the world. Ngunit, ginawa ng Diyos ang lahat para ikaw at ako ay magkaroon ng reconciliation na umabot na sa tinatawag salvation. Saan ba kayo ako? Digmaan? Kaguluhan? Bangayan? Paghihiwalay? Pagkabagsak? Pagkawasak? Pagkasira? Pagkahati-hati? Ako, ayaw ko ganito. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, ayaw ko. Ang gusto ko ay pagkakaisa at muling pagkakasundo. This is the best one. Sabi ni Joseph Ratzinger, sabi niya, proclaim forgiveness and reconciliation which are the only way to achieve stable harmony. Even in politics, reconciliation is the best one. Na wala ng bagayan sa mga politiko. Even at home, even inside company office, even between you and your friends, even between you and your sweetheart, girlfriend, or boyfriend. Reconciliation is the best one. At sabi pa ni Paul David Tripp, the church is not a theological classroom. It is a conversion, confession, repentance, reconciliation, forgiveness, and sanctification center, where flow people place their faith in Christ, gather to know and love Him better, and learn to love others as His designed. Ang kahulugan ng reconciliation is restoring back to the original state. Halimbawa, kayo ay matalik na magkaibigan. Very intimate ang kanyang magkaibigan. Isang araw, o isang segundo, isang minuto, isang oras, nagkaaway kayo.
actual pangyayari, hindi ito guni-guni, hindi ito gawa-gawa. Ngayon, dahil nagkaaway kayo, wala nang pansinan, wala nang boses lumalabas sa inyo, wala nang makasalubong, wala nang pansinan, wala nang usapan, wala na. Ngunit sa puso niyo, sa damdamin niyo, sa isip niyo, sa pagkatao mo, ayaw mo manatiling ganun. Lalo na kung mahal mo si Mr. and Miss, kung sino man. So, gagawa ka ng paraan para magkabalikan ang inyong matamis na relasyon bilang kaibigan o bilang siyuta. So, magawa ko lamang ito sa paraan ng isa lang, reconciliation with forgiveness, or forgiveness with reconciliation, or reconciliation with forgiveness. Ang reconciliation is gawain ng Diyos ito. At hindi ito gawain ng tao. Gawain ng Diyos. Yan ang iba nagkasala, pinalayas sa Garden of Eden, pero yung puso ng Diyos nasa tabi pa rin ang iba. Yung puso ng Diyos ng dami ng pagmamahalan nandoon pa rin. Hanggang dumating ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believed in Him shall never perish, but have eternal life. Yan ang value, ang halaga ng reconciliation. Paano magsimula ang reconciliation? Pastor, gusto ko mag-reconcile, ganito. Anong gawin ko? Hindi ko alam anong gagawin ko eh. Unang gawin mo o ako o natin, ang reconciliation ay matupad lamang kung kasama mo ang Diyos. By nature, as a human being, as a Filipino, or our culture, enemy is our enemy. Yan ang kultura ng Pilipino, by nature. By nature sa atin bilang Pilipino, talk for talk, eye for eye. At so, may gira kayo sa Mindanao, may gira. Face to face talaga, barila na. Dahil eye for eye, talk for talk. Sa Diyos, iba, heart by heart, heart for heart, feeling for feeling. Importante mga kapatid, sapagkat ang reconciliation ay magsimula lamang, it begins by the will of God. Na ang iyong desire, ang iyong damdamin, kung plano balak, it will never succeed kung walang kalooban ng Diyos. You need the help of God. You need the help of the Holy Spirit. You need the help of Jesus Christ. Without them, you can do nothing. So, reconciliation begins by the will of God. And then it also begins by the obedience of your faith. You cannot reconcile to anybody without faith in God. You cannot. You cannot reconcile by just using your emotion. Emotion and feeling is changeable. It can be changed anytime, any second. But when you have faith in God, faith will never change. Faith will never change. When your faith is true and honest and truly perfect, that faith will never change. Therefore, your desire for reconciliation will never change. And that kind of faith will help you to reconcile anybody else. Yan ang God and man relationship. How about man-to-man relationship? How to begin with this kind of reconciliation? Number one, by accepting your mistakes. By accepting your mistakes. Aminin mo, nakasala ko kapatid, nakasala ko ganito, nakasala. Because this is the first one that the reconciliation will succeed when you accept the reality of your mistakes and sins. Number two, willingness to forgive, and ask for forgiveness. Kung nagkasala ka, kapatid, patawarin mo ako. Yan ang number two. How to begin man-to-man relationship. Number three, consider the value of relationship than any
is more than money. Relationship is more than prestige. Relationship is more than anybody else. Kung ano meron ka, relationship value more than that. And then number 4, love your neighbor for Christ's sake. For Christ's sake. Jesus Christ loves you, therefore, just love your fellow members. Number 5, prioritize the importance of unity, not the issue. Ano ang mga hadlang sa reconciliation? Mayroon kang mga hadlang? Yes sir, mayroon. Marami. Usapan natin dito yung between God and man. Man is spiritually dead. A condemned human being. God's perfect character. Man's personal righteousness falls short of God's perfect righteousness. Man's personal sin. Man stands under the penalty of sin. Spiritually dead, condemned person. God's perfect character. Ang kapiran ng tao hindi mag-aabot sa, hindi makapasa sa perfect righteousness ng Panginoon. Ang kanyang kasalanan at ang parusa ng kasalanan, ito ang hadlang na ang tao hindi makaabot sa Diyos. That's why God initiates Himself to come nearby and enter into our hearts. We cannot do it by ourselves. We are sinners. We are condemned people, but Christ died for us to make us holy and righteous. And then, meron kang reconciliation between man and man, tao to tao. Self-righteousness. Ano ba yung self-righteousness? He is a sinner, but I am not. And then selfishness. Too much concern to oneself, but no other people. And forgiving spirit, I cannot forgive, and never will never, and I cannot forgive you. Pride of life or self-ego, I am better than you. I am better than he. I am better than her. You are my barrier. Hatred. I do not want to see you anymore here in the church. I do not want to see you here singing. I do not want to see you anywhere. That is hatred. This is the barrier of reconciliation. Absence of humility in his personal life. Sabi ng isang tao nito, I am great. I'm superior than anybody. Wala siyang humility. Once when you said to yourself, I am great. I am superior than anyone. And then, parang isa pa sa barrier, hadlang, no divine love and compassion in his heart. I cannot love you. I will not love you. Yan, mahirap. Walang reconciliation mangyayari. Discrimination. What does it mean? You are not needed here. We don't need you. Siya masasabihin ng asawang kaway, I don't need you. May mga ganun eh. May mga pagkaibigan, I don't need you. Pero masakit mga kapatid. Paano na pa ng mga anak magsabi sa magulang, I don't need you, papa, mama. Masakit yan. Masakit pag ito, may anak ka, sabihin ng anak, pa, I don't need you. Ma, I don't need you. Ay, napakasakit yan. So masakit din, sa kapwa membro na sabihin mo, hindi na kaya ko. Basta masakit yan. Hindi mo magawa-gawa yan. Sabay ko, hindi mo magawa-gawa. Kahit pasabayan, hindi mo magawa. Ngayon, ang katapusang barrier sa reconciliation, loss of trust and confidence. Wala ang tiwala. Alam mo, pag ang boss mo sa company, o sino pa man ang superior mo, pag sabihin sa iyo na wala na tiwala sa iyo pare, o mare, o sino pa man, ano kaya maramdaman mo? Boss na sa sabi, o kaibigan, masakit pa rin. So ito ang barrier nasa reconciliation, hindi talaga, walang reconciliation nangyayari. Iba ang kanyang puso. Kahit bahain ko pa ang Metro Manila, kahit bahain ko pa ang Pampanga, kahit bahain ko pa ang Mindoro, ang klaseng Bataan, at bahain ko pa ang Antipolo, ng mga lugar dyan sa Rizal, ang San Mateo. Sabi ng Diyos, mahal ko pa rin kayo na Pilipino. Yan ang magawa ng Diyos na bahain tayo, pero hindi na magawa na tayo mga Pilipino itakwil
Hindi niya kaya gawin yan sapagkat mahal ng Diyos ang mga Pilipino. At ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago magpakailan naman. Ikaw matanda, mahal ka ng Diyos. Ikaw na yung tipo na kasuhay, mahal ka rin ng Diyos. Kung ikaw yung tipo na hindi ka kasuhay, mahal ka rin ng Diyos. Kung ikaw na yung tipo singit, mahal ka rin ng Diyos. Kung ikaw ang nagpatinanong sa akin, mahal ka rin ako ng Diyos. Kung ikaw ay utugo na masakit, mahal ka pa rin ng Diyos. That's why mahal ng Diyos ang Holy Spirit. Lahat ng minuto mahal mo siya. Masanggol na ang kalit, di ba pinangat mahal na? Mga kapatid, si Mr. Senyorito at Mrs. Senyorita nag-away at nag-iwalay. Ang kanilang mga apat anak apektado sa kalagayang ganito. Dahil maisip na sila, inausap nila ang kanilang papa at mama na magkasundo na at magbalikan. Sila nakikinig sa kanilang mga anak. Muling nagkasundo ang kanilang mga magulang. Ngayon, lalong naging matibay at matatag ang kanilang samahan. Naging masaya at tahimik at puno ng pag-asa ang apat na mga anak. Ang mga anak na ito ngayon ay puro profesional na. Ang mga anak na ito ay naging doktor, abogado, accountant, at engineer. Kung hindi mo rin nagkasundo ang mga magulang, saan pupulutin ang kapalaran ng mga apat na anak na ito? Sino man ang makikinig, sino man ang tumanggap ng kamalian, sino man ang magpapatawad, sino man ang magpapakumbaba, at sino man ang nais na muna magpapagkasundo, iglesia man ito o tahanan ng pamilya ay siguradong lubos, pagpalaan ng may kapal, pagkat ito ang kanyang dalisan at walang kapasang tanuba. Principle number 1, tungkol sa reconciliation. Principle number 1, recognize the importance of mutual position and right relationship, and recognize the importance and significance of our brotherhood in Christ. Principle number 2, confess and ask for forgiveness, and be willing to forgive. Dito tayo sa conclusion. English ito. Reconciliation is a sign of God's presence in the church. Because God created all persons in God's image, reconciliation also proclaims God's love for every human being. Holistic reconciliation is the context of God's mission for evangelism and making disciples. Reconciliation with God is essential, and Christians must be agents of that restoration. Christians are called to faithfully embody God's total reconciling mission. The church ministry of reconciliation flows from a call to being a reconciled community. Christ prayed for the visible unity of the church and intimately connected Christian unity to Christ being known as one sent from God. John 17:21-23. Reconciliation determines the life of the church, both present and future. Christian reconciliation is a spiritual act, more than a human strategy. Reconciliation starts with God's reconciling love through Christ's cross, forgiving our sins and transforming us. Reconciliation restructures our lives, community, or church, and is a response to God's renewal. Christian's reconciliation comes about not simply through technical problem. It is a change of personal relations. But this
exchange a state of enmity is replaced by peace and fellowship. Reconciliation is more than overcoming past mistakes. It involves a new set of roles, a new conviction. Only change conviction can renew us after Christ life experience the lives we have to live in. To forgive others is to forgive ourselves and to abandon revenge. I repeat, to forgive others is to forgive ourselves and to abandon revenge. Forgiveness and reconciliation can lead to a stronger bond than previously existed. Each time and always, of course, we can learn more about both the other and ourselves. This can lead to a deeper knowledge and understanding of each by the other, and that can also lead to a more authentic band of intimacy. Reconciliation should always be the goal of the Bagumbayan Evangelical Church. Posible ba ang reconciliation? Pwede ba mangyari ito? Yes, sir. Yes, brothers and sisters. Reconciliation is possible because we are created in God's image and redeemed by the divine love through His Son. Reconciliation is a long and costly process. Reconciliation is not a one-time event, but addresses multiple causes and reasons that intermingle. Christians are called to be intentional and energetic in pursuing reconciliation, to go out of their way to love their neighbor who is difficult to love. It is as Paul stated it, if anyone is in Christ, is a new creation. What kind of new creation? A new creation to be loving, new creation to be humble, new creation to ask forgiveness and forgive, a new creation that upholds the value and importance of human relationship. Yang pursuit must be close and intimate together. And then adult must be also intimate together. Lahat ng mamimos sa iglesia must always be that way, because we are newly created by Jesus Christ. The old has gone. What kind of old is? What kind of old is? Marami mga masamang dati, ating buhay masama. Wala na, nakalimutan na, expert na. The new must come. What kind of new? What kind of newness? New way of life, new style of life, new character of life, new heart, new mind, new thoughts, new desire, new emotion. This kind of newness must be related to Christ, because newness will never come without Jesus Christ. And then all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. The life of Christ and His blood on the cross was and will always be the basic tenet and condition and fundamental condition of His ministry of reconciliation toward us. There is healing power of forgiveness and reconciliation. And then, alam niyo, ang reconciliation, mayroong tinatawag na psychological effects. Mayroong tinatawag physical effects. Mayroong tinatawag social effects. Mayroong tinatawag spiritual effects. Mayroon din siyang relational effects. So, all these kinds of effects from reconciliations are all positive. Very excellent, very good. Because when you are reconciled to someone else, you become so happy. When you are reconciled to someone else, the peace in your heart will come in and uphold you and mold you. When you are reconciled to someone else, you learn to love him, to love him more and more and more. And you are always conscious because you are already reconciled. Therefore, reconciliation always brings absolute positive effects
in my life, in our life. Remember and always remember. Think of it. Act with it. Act upon it. And live with it. And live by it. That reconciliation and relationship is the major task of Bagumbayan Evangelical Church now and ever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, salamat sa mensahe mong pinadala mo sa amin. At salamat sa palaala mo sa amin. At salamat din sa kamirihan ng mabuting epekto sa reconciliation. O Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mga young people sa simbahan ito. Lahat sila, Diyos. Mga junior, senior, at naman. Pagpalain mo rin ang mga matatanda, mga kababaihan, mga sanggol, Diyos, na wala kang kamuang-muang. Pagpalain mo ang pastor, Diyos, na kami lahat mayroong tunay, matatag at matibay na samahan, na kung ano man ang mga problema, ibigay mo sa amin, i-implement mo sa amin, ipakita mo sa amin, exercise mo sa amin ang tinatawag Ministry of Reconciliation. And that is our goal. Sa ngalan ng Diyos. Halos lahat ng tao ay gustong may buhay at may pamumuhay. When life faces another life, whose life? O Diyos, this morning, let your life be our shining light. Let your life overshadow and controls our human life. You are the light of our faith. You are the light of our love for you. You are the light of our service. You are our eternal life. We live by, we live for, in your glory, for your glory, from everlasting to everlasting. In Jesus' name, amen. When life faces another life, whose life? Kung ang buhay harap sa ibang buhay, kaninong buhay? Sa ating bansa, sa Cagayan de Oro City ay maraming namamatay. Sa Compostela, maraming namamatay. Bawat kalamidad sa Pilipinas, lalo kung ito ay grabe, maraming mamatay. Ngunit, may buhay pa rin. Ano ibig sabihin? Kontrol ng Diyos ang kamatayan, kontrol rin ng Diyos ang buhay. Pag gustuhin niyang mabuhay ka, mabuhay ka. Pag gustuhin niyang mamatay ka, kahit ayaw mo mamatay, mamamatay ka rin. Sa PGH, maraming seryoso at deadly na mga sakit, may mga sakit, ngunit buhay pa sila ngayon. Ngunit, ang hindi natin matakpan ng katotohanan ay we have life, we have also death. The moment you were born, that's the beginning of your death. The existence of life is the existence of death. Without life, there is no death. Only God has eternal life, and His and death is God. He never dies. But as human beings, we have life. We also die at any time, anywhere, or any circumstances. But today, we are still alive because God is our life. Sa Job 14:14 at saka Titus 1:2, sabi dito, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yes, sir. Mabubuhay pa.
Lahat ng araw ng aking pagkikibaka ay maghintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Pagtanungin ka ng isang tao, hindi ka ba mamatay? Anong sagot mo? Ay, hindi pa, bata ka po eh. Ay, dyan ko, 12 years old ako, 21 pa, paano mo mamatay dyan? Tagal pa mamatay ko eh. Pero kung pupunta ka sa libingan, mayroong namatay ng 1 year old, 2 months, 1 month. Ngayon, kung mayaman ka naman, tatanungin ka, na kailan ka mamatay? Matagal pa, dami akong pera eh. Doktor ko, mayroong pamili doktor, may hospital doktor, lahat ng doktor, masaya akin na eh. Pero, puntahan mo ang libingan, maraming mayaman na mamatay na. Ano? Di ba? Hindi mo matanggihan ang buhay, hindi mo rin matanggihan ang Mr. Mrs. Kamatayan. Guwapo ka, artista ka, Elvis Presley ka, Michael Jackson ka, sino pa? John Lennon? Where are they now? Wala na. Now, dito tayo sa Diyos. Sa Diyos. Pabor sa mga Kristiyano ito we will not discuss unbeliever, we will discuss the life of God in our life. Even we will die, we have still life. Now, ang Biblia nagtanong sa atin, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Kaya ang tanong niya na sa Kristiyano, mabubuhay pa. Bakit? Sapagkat ang ating buhay dito sa lupa, temporary, ngunit ang ating buhay na walang hanggan ay wala ng katapusan. At dito lamang masumpungan, matanggap natin, makikita natin, maranasan natin sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi Nazareno. Si Jesus Christ ay hindi Nazareno. He's a divine God, the powerful God, the creator of all things, hindi rin Santo Niño. So ito mga kapatid, in hope of eternal life which God who cannot lie promised before time began. Ano ba yung eternal life? Yung buhay walang hanggan. Makamit ba ito ngayon? Ngayon namin makamit ba? Oo. Yes. That's the moment you believe Jesus Christ. That's the moment you start to trust Jesus Christ alone. When you receive Jesus Christ as your personal Savior alone, when the Holy Spirit comes into your heart, you have eternal life. Those who believe in Jesus Christ have eternal life. They have always eternal life. When they die, they have eternal life. Therefore, they go to eternity. Without Jesus, you have no eternal life. You have a deadly life. Even you are still alive today. Sa pagsabi ng Bible, kahit buhay pa siya, patay na. Sa mga taong walang Kristo sa buhay. Mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Nagpapatunay ito mga kapatid, na ikaw na Kristiyanong binata, dalaga, matatanda, may pera, walang pera, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, may trabaho, walang trabaho. Pag ikaw Kristiyano na, mayroon kang eternal life at dapat kang matuwa at pasalamat sa Diyos sapagkat eternal life is a guaranteed life. It's an assurance life. Now when you die, you will go to heaven, the eternal abode of God. God, wherever He is, you are there. We will always be there. So, di na kailangan matatakot ka kung may sakit ka. Hindi na kailangan na kung may sakit ka, maninirpis ka, Lord, ano na ito, matataranda ka na. Ang sakit minsan, binigyan sa atin upang ilaarahan natin siya. We just remember Him kung ano siya, ano ikaw, upang ang inyong relasyon magkadikit. Kasi ang tao kasi pag malusog, kung ang tao naman ay napakaraming pira, ang tao naman napakaraming malaking posisyon, kilalang kilala,
sigurado kakalimutan mo ang Diyos. Sapagkat ang pira maging Diyos na rin. Ang posisyon mo ay maging Diyos na rin. Ang karangalan ay maging Diyos na rin. Which is a very deadly, dangerous killer kind of disease sa ating mga tao. Ang Kristiyano hindi ganun. The more you are rich, the more you are rich in the sight of God. The more you are wise and intelligent in your service, in your academic record, the more you are intelligent and wise in the sight of God. When you have a high positions, the more you serve, praise the Lord, hallelujah, because God gives us position to glorify Him, to serve Him, to love Him, to comfort Him. Ganon sinabi, kapatid. Si Job, kilala niyo si Job? Napakayaman, sinubukan ng Diyos, nawala yung mga anak, nawala yung kayamanan, pero ano sabi niya? Pinanganak ako na walang damit at walang kayamanan. Hanggang kamatayan, gagawin ko. Hindi ko talikuran ng Diyos. Eh nakita ng Diyos na faithful siya kahit sa kahirapan. Lalong yumaman. Lalong yumaman. Ganun ang mga Kristiyano. The more you have money, the more you serve the Lord. The more you are healthy, you must serve the Lord. The more you are enjoying your life, the more you serve the Lord. The more you are still young, you must serve the Lord. This is the kind of service God wants you to be. Matatanda. Di na ba maglingkod sa Diyos yung tanda na? Mas lalo ka maglingkod sa Diyos. Sapagkat, alam mo na, ngayon mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 15-54, sabi ni San Pablo, darating ang mga araw, ang ating katawan ay papalitan. Ito, yung brown race. Kasi brown race na yung Pilipino eh. White race, yellow race, whatever, papalitan natin sa mag-Kristiyano ka. Ang ganda lamang, na ipapalitan sa atin, hindi damit, hindi sapatos, hindi sinturon, hindi ayos, kung ano marino, hindi. Yung, ang ipalit sa iyo, yung buhay na wala ng kamatayan. Ang kaganda, no? Papalitan ka sa buhay na walang kamatayan, yung mismo yung pagkatao mo, papalitan sa buhay ng kamatayan. Darating yan sa takdang panahon. At dapat ka mag-enjoy, dapat ka maging masaya, sapagkat gagawin ng Diyos yan. Ang Diyos hindi sinungaling, gagawin ng Diyos yan. At gagawin niya, sapagkat nangako siya, ang Diyos hindi sinungaling, noon at hanggang ngayon. At darating kayo dyan. Time of us will be raptured. Before we will be raptured, God will change our mortal body into immortality. God will change our sorrows into happiness. God will change our bodies, which is very weak, into becoming strong and strong. Sa lupa, walang kapayapaan. Sa langit, may kapayapaan. Sa lupa, minsan walang pira. Sa langit, maraming pira na makalangit. Hindi piso. Pirang, heavenly treasure. Yan ang kailangan natin. Sa ating buhay ngayon, mga kapatid, ang ating mga mukha, iba-iba. May matangos yung ilong. Mayroong hindi. May height na maisik. Pare sa akin, hindi naman ito matangkat. Mayroong matangkat. Mayroong mga taong napakatalino. Sobrang talino. Hindi lang matalino, sobra pa. May mga taong hindi naman tatalino. Iba-ibang ating kalagayan sa ating buhay. Physical, economic, intellectual, psychological, positional, experiential. Iba-iba eh. Pero lahat na ito ay pagpunta sa dugtungan niyo. Libingan. Lahat. Ilang presidente patay na? Marami na. Ilang mga artista patay na? Marami rin. Ilang mayayaman na patay na? Marami rin. Ilang mga walang pinagkaroon? Marami. So, punta ng libingan. Ngunit, ang Kristiyano, iba ang kanyang status, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang perception, ang ating perception at pananaw at direction sa buhay, hindi lamang sa takip. We will never stay 100 years to 100 years sa takip. No, kahit dito sa atin, kahit ako, I will not reach to 100 years, 100 years. Hindi. Iba na ang lahi dito. Pagdating sa 100 years, iba na ang magsamba dito. We will pass away. But, ang malagas sa atin, mga kapatid, now we have the Spirit, we have the essence, we have the flavor, we have the sweetness, we have the power,
we have the reality of eternity. Bakit dito tayo ngayon, Samba? Bakit tayo dito nagpuri sa Panginoon? Bakit tayo ay we use our time for the glory of God. We sing songs. We listen the Word of God. We enjoy playing instrument. We give to the Lord because we love eternity. Not really Taguig City. You love Taguig City will not love you anymore. You love your mayor, but our mayor doesn't love us. He's a concern. But here's for us, God saves us, God brings us into eternity. This is the life we have now, eternal life. Mga kapatid, nang tumawag si Pastor sa atin kahapon, Pastor, pwede bang ikaw na mag-preach? Bakit? Namatay man ako, gulat ako, kasi yung last Sunday, sabi sa na, okay ng nanay ko. Katapos, biglaan tumawag. May tumawag sa akin, nagtitig sa akin sa iba-ibang mga namang parisyon, magpagawa ng mga thesis, mga ano ba. Ano mo nahin dito? Wala ko, Panginoon na lang, Panginoon mo natin, nahin ko kasi para sa Diyos Because I love God, I love eternity, I love eternal life, I love the UCCP, I love the congregation. Therefore, unahin ko ito. So, inuna ko nga dito sa inyo pa. Mga kapatid, sa totoo lamang, wala namang tao gusto na kamatayan talaga. Wala namang tao gusto mamatay. Kasi bakit? Ang katunayan ay sakit ka, punta ka sa ospital, di ba? Yung nanay ni Pastor sa ospital, katapos doon na namatay. Di ba tama ka ko? Lahat, ayos lahat. Kahit wala kang pira, mahaan ka para dahil sa ospital Sapagat, takot tayo sa kamatayan. Takot tayo Takot. That's human instinct. Natural yan, hindi kasalanan yun. Pag takot ka sumitay, huwag ka mag-isip na guilty ka. Natural yan. That's a human instinct. But, dapat ang inyong pag-isip goes beyond that. Isipin, when you think, when you feel, when you experience the fear of death, it goes beyond that. Hindi ka pala akong magtakot. Mayroon pala akong eternal life. Ako pala ay Kristiyano. Ako ay may anak ng Diyos. Bakit ako magtakot? Sabi ni San Pablo, for to me, to live is Christ, to die is gain. Sino siya natakot sa kamatayan? Hindi siya natakot. Nang binaril siya sa pagbabayan, pinatalikod, hindi, kumikot siya. Ganarap niya yung mga sundalo. Si Ninoy Aquino, natakot sa kamatayan. Sabi ni Emil de Marcos, Ninoy, don't come back to our country. Someone is waiting for you to kill you. May katagas nino sa pira dyan, sa pira na may kapidyata. The Filipino is worth dying for. The Christian people is worth dying for. Because we have eternal life. Ngayon, mayroon tayong eternal life. At dapat dahil mayroon tayong eternal life, paglingkuran natin ng Diyos. Pag wala kang ginawa sa bahay, kung wala kang lakad ng alaga, dito ka sa simbahan. Kung wala kang assignment o sa kampaninakan, dito ka sa simbahan. Lahat ng mga schedule natin dito sa simbahan. Sapagkat kung wala kang mga importanteng lakad o trabaho naman ang mga bisita mo sa bahay, dito ka sa simbahan. Sapagkat the moment you enter the sanctuary, you experience the sweetness of eternal life. You experience the eternal life with joy, peace, and strength from God. Ito ang kailangan natin mga kapatid. At salamat sa Panginoon na as we have eternal life, we must always be with God, for God. Tapusin ito sa isang kwento. Ang Diyos nagpadala ng 2 salamin. Tayo rin sa salamin. Bago ka pumasok sa baho, sa amin muna. Kasi mahirap yan. Kung walang katiwala mo ang itsura mo. Nagpadala ang Diyos ng 2 salamin.
tapos pinipili, sabi ng Diyos, kayo mga tao, piliin ninyo ang isa salamin ng kamatayan, ang pangalawa ay salamin ng buhay. Pila kayo ha, pila kayo. Kayo ang mamili kung sino anong salamin ang pipiliin nyo. Salamin sa eternal life o salamin ng kamatayan. Nagulat ang Diyos eh. Gulat na gulat. Walang pumila sa salamin ng kamatayan. Walang pumila. Ang mga tao, kahit masama, kahit anong sama, mabait, dito pumila sa salamin ng eternal life. Ay ganun pala. Ang tao ay gusto niya palagi nasa kanyang damdamin ng puso at diwa ang buhay. At alam niyo mga kapatid, ang ating buhay bilang tao, human life, pansamantala lamang ito. Pansamantala. You stay 1 year, 2 years, 25 years ako, 56 na edad ko ngayon, at hindi ko rin alam kung ilang taon pa ako sa lupa, dito sa Taguig. Hindi ko alam. Ang alam ko, may kamatayan ako eh. Yun ang alam ko. Pero hindi ko alam kung ilang taon pa ang idagdag sa Diyos. Ngunit, ang mahalaga mga kapatid sa atin, na mayroon tayong tinatawag natin na pananampalataya at lakas na harapin ang buhay sa ating buhay na ibang buhay. Sabi dito sa pamagat, when life faces another life, whose life? Kita yun. Kita. So this human life will face an eternal life, a life in heaven, a life offered by God Himself, a life for you and me. And ito ang ating naabutin at abot na, at ito ang ating hawakan palagi, sapagkat the more the time you serve the Lord, every moment you serve the Lord, you have eternal life. And let's make it so. Be happy. Let us be happy and enjoy our life because we have eternal life. And this is the life of God. I repeat, eternal life is the life of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Malakas na ahinsa ng gobyerno at pribadong kampalis. Pero yung tanong na sino ang pinakamalakas na tao? Walang iba kung hindi si Jesus Christ. President. Sa Amerika, mayroon din sila malakas. Sa Germany, sa Thailand, Singapore. Lahat ng bansa, mayroon din malakas. Hindi yung mayaman. Kasi pwede ka maging mayaman, pero hindi ka na presidente. Hindi ka rin malakas. Marami ka lang pira kung hindi ka makapangilihan masyado. Pero kung sino man ang pinakamataas na may posisyon sa gobyerno, yan ang pinakamalakas at sasaludo at may respeto at pinatatutan, lalo na sa mga bansa mahigpit na isang kasalanan, ang kamay, daliri, ano pang parusa o kamatayan agad-agad. May mga bansa ganyan. Sila ang may makapangyarang malakas. Sa mga Kristiyano, sa atin, sa loob ng Iglesia, sino ang pinakamalakas? General Secretary. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. How to become a strong Christian? Paano maging malakas tayo, Kristiyano? Paano? Binasa ni Pastor tungkol sa malakas. Sabi ni San Pablo, kayong mga anak ng Diyos, kayong mga Kristiyano, kailangan maging malakas. Mahalaga ba talaga yung malakasan? Mahalaga ba talaga yung malakas ka? Naku, napakalaga yun. Kasi, kung hindi malakas ang immune system ng katawan mo, kung hindi malakas ang karunungan mo, kung hindi malakas ang prinsipyo mo sa buhay, kung hindi malakas ang iyong pagkatao sa buhay, madali kang mabiktima, madali kang maloko, madali kang magkasakit. So, ang kalakasan ay mahalaga, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Bigyan ko kayo ng 4 na patakaran, tuntunin,
Morton, sa English, I need a strength to keep me true and straight in everything I do. I need a power to keep me strong when I am tempted to do wrong. I need a grace to keep me pure when passion tries to take the yoke. I need a love to keep me sweet when hardness and mistrust I meet. I'm not on earth and this before, but all is found in Christ my Lord. Number 1, napatakaran, suffer the hardships. Sino ang apostoles na matindi, masaklap ang naranasan ng kahirapan? Alam ba niyo kung sino? San Pablo. Sa lahat ng apostoles, siya ang pinakamatinding hirap na talagang nabasa ko sa research na San Pablo ay namatay at nabuhay muli. Mayroong verse yan, namatay sa nabuhay muli. Pero ang kapagligtas na siya lamang ang napakatindi at walang katumbas ang kahirapan na naranasan sa kanyang buhay. Alam niyo yan, ang ating kapagligtas. Sa ating linggo sa Jesus Pedro, sino ang nakaranas ng matinding hirap, hardships? At anong klaseng hardships? Wala. Bakit? May bahay tayo, may trabaho tayo, may sasakyan tayo, may sweldo tayo, ang ating magulang ay may kaya sa buhay. Hindi natin naranasan yung karanasan ni San Pablo, hindi natin naranasan yung karanasan ng apostoles, hindi natin naranasan yung naranasan ng Kristo. So, wala pa sa atin yung tinatawag hardships. Ngunit ang hardships ay required dito upang maging malakas ka. Marami ng lindol ang Pilipinas, pero wala kong nalaala na isang building sa Makati bumagsak. Wala kong nalaala. Kung may mga building na sa katabi-tabi sa ibang lugar, pero ang Makati, building wala. Yung tsunami na umatake sa bansang Japan, may bumagsak, may nawasak, pero may nanatili pang building. Ibig sabihin malakas. So, ang hardships ay required ito sapagkat hindi malalaman ang sarili mo, hindi malalaman ang iglesia natin, hindi malalaman ang pamilya mo o ikaw mismo na ikaw malakas kung walang hardships. Paano mo malalaman na ang building ay malakas kung walang lindol, walang bagyo? Paano mo malalaman na ikaw ay matalino at napakatalino mo kung hindi ka mag-aaral? Paano ka ba maging magaling na doktor kung wala kang pasyente? Paano nga? Paano ka maging magaling na abogado na magaling kung wala ka namang kliyente din at wala kaso ang ginatupag mo? So malalaman ang sarili mo kung ikaw ay malakas. At paano mo malalaman na ikaw ay magandang boses kung hindi ka kumakanta? At hindi ka sumasali sa champion at hindi champion. Na lumilipat ka sa ibang bansa ka namin paglaban sa awit. Mayroon tayong mga magagandang mga singers sa Pilipinas at kilala sapagkat nanalo sa Japan, nanalo sa Thailand, sa Malaysia, saan pa dito sa Pilipinas. Doon malalaman natin mga kapatid kung ang ating mga Kristiyano ay malakas kung maranasan natin ang hardship. Verse 3:7, 2 Timothy 2:1. Sabi dito, ang sundalo malalaman lamang kung siya ay malakas kung siya ay nag-training at haharap sa digmaan. Haharap sa digmaan. Doon mo malalaman kung ang sundalo ay matibay at uwing buhay. Ang isang atleta, malalaman mo na malakas kung dumanas siya ng training like Pacquiao at magbuwagi. Hindi matatalo, magbuwagi. At malalaman mo ang isang magsasaka na malakas na kahit maulan, mainit, kahit mataglag, matibay, matigas ang lupa, ngunit ginagamit na ito ng mga paraan upang mapagtanim siya ng mga tanim kung anong dapat ng gusto at aabot pa ilang buwan, ilang taon bago aanin niya. Yan ang katatagan, lakas ng magsasaka, sundalo at atleta. Ang Kristiyano dapat ganun. Hindi pwedeng wala tayong kahirapan. Hindi ba nyo na natin? Mahirap dahil wala ka ng trabaho. Mahirap dahil wala ka ng sweldo.
sweldo, mahirap dahil maliit ang sweldo, mahirap dahil nakasakit, o anumang mga bagay na problema, dadanas tayo ganitong sitwasyon mga kapatid, kung hindi man sweldo, mga sakit karamdaman. Ngunit kung ikaw ay may karamdaman at mga sakit at sa Panginoon ka pa rin, ikaw ay malakas. Hindi pwede na ang sakit, kahirapan, karamdaman, gagawin dahilan upang mag-resign ka sa Panginoon, upang hindi ka na makakita ng iglesia. Kung hindi, baktos ganitong sitwasyon, manatili ka pa rin. Kahit may hardships sa anong klaseng hardships. Yan ang palatandaan, unang-unang palatandaan na kilala ang sarili mo na ikaw ay malakas sa Panginoon. Sabi ni, mayroong kasabihan dito, it cost Abraham the yielding up of his only son. It cost Esther the risking of her life. It cost Daniel being cast into the den of lions. It cost Stephen death by stoning. It cost Jesus his life. What has it cost you? Strength in the Christian life comes from accepting the hardships, disciplines, trials, sacrifices as the will of God for our lives, as He seeks to bring us to full maturity as His children. Pangalawang patakaran, stand on the promises. Politika, maraming mga pangako. Kalahati o one-third na pako. Tayong mga mister, may mga pangako sa ating wives. Ang wives naman may mga pangako sa kanilang mga mister. Darling, syota, may mga pangako yan sila, mga plano sa buhay. Ang pangako, promises, ang kahalagahan ay tumutupad na ito. Walang halaga kung hindi matutupad. Ngunit ang Diyos kung mangako siya ay tinutupad na rain or shine. Whether talikuran mo siya o talikuran habang buhay, ang promises niya ay nakatayo pa rin. Hindi ito matatina kahit anong problema sa tao, sa lipunan, sa mga gobyerno, kung anong mangyayari sa ating bansa, sa buong daigdig mundo. Ang promises ng Panginoon ay matibay at totoo. At ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at hindi niya kaya magsinungaling. That's why, ang isa sa patakaran upang maging matatag ang mga Kristiyano, ikaw ako ay paniniwalaan, sandalan, tanggapin ang lahat ng mga pangako sa Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Pangatlo ay study the Word. Alam mo mga kapatid, pag ikaw estudyante at may examination sa Lunes, pag palagi kang manood sa internet games, wala anumang video games, at hindi ka makaaral, sigurado kang bagsak sa examination. Sigurado yan. Sapagkat kung mayroong examination, ang malakas at magaling na estudyante ay mag-aral bago ang exam. Pagdating sa exam, ready na kanyang emosyon, ready na kanyang isipan, ready na kanyang intellect, ang kanyang istro, ready na, so ang grade ay pwedeng 95, 85 at hindi bagsak. Study the Word. Ang Biblia, itong Biblia, ay hindi Biblia ng Pilipinas. Ang Biblia nito ay hindi Biblia ng gawa ng Amerika. Ang Biblia nito ay hindi gawa ng mga senador, Congress. Walang agency ng gobyerno sila ang gumawa ng Bible. Sila ang gobyerno. Pero yung laman ay gawa, sulat, mensahe, galing sa Creator sa ating Diyos. The more you read the Bible, the more you know God. The more you read the Bible, the more you enjoy the meaning of life. The more you read the Bible, the more you understand the concept of God's love and care and kindness. The more you read the Bible, the more you become so powerful and prayerful. The more you read the Bible, the more you have peace. The more you read the Bible, ikaw ay malakas. Baka because the Bible speaks, the Bible wants listeners. The Bible has the power to influence your mind, to influence your conscience, to influence your subconscious, to influence everything you have in your life as long as you're alive. Only that person, hindi na kailangan niya ang Biblia. But we are still alive today, this very noon day, na ang Bible ay kailangan
Without the Word of God, we are just like a gymnasium. Without the Word of God, we are just like Lumeba. Without the Word of God, we are just made as a building, as like other buildings. But the difference is, we sing religious songs, we teach the Word of God, we preach the Word of God. That makes us a difference. And then if you read the Word of God, this is the third patakaran na ikaw ay maging malakas sa Panginoon. Whether you like it or not, the moment you read, the more you read, the more you read, the more you read, maging malakas ka sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay maraming magagawa sa puso mo, sa diwa mo, sa espiritu mo, sa damdamin mo, sa kaisipan mo, sa buhay mo, sa pagkatao mo. Pang-apat, bago dyan basahin ng isang mixing dula sa English. Though the cover is worn and though pages are torn, and though pages bear the traces of tears, yet more precious than gold is His book, word and old, that can shatter and scatter my fears. This old book is my guide, is a friend by my side. It will lighten and brighten my way, and each promise I find so, and that is my mind. I read it and read each day. For this book I will claim, of its word I will sing. Though great losses and crosses be mine, for I cannot despair those surrounded by care, while possessing His blessing divine. We don't even have time to enlarge on the better means of strength. That's the Bible count much in our life. The last, separate yourself from all uncleanness. May tinatawag na born again. Ano ba ibig born again? Yung membro ka ng Israel, born again na kayo? Yung membro ka ng CIL, born again na ba? Minsan, may mga reliyon, bakit born again kayo? Hindi born again. Kasi akala nila, ang salitang born again, reliyon. Hindi reliyon ang meaning salitang born again. Once na you believe Christ, once na you accept Christ, once na you love Christ, once na you serve Christ regardless of any circumstances, you surrender your life to Him forever and ever, you are born again Christian. Mayroon ba sisipin dyan? Mayroon. So maraming born again sisipin. Hindi alam yung GIA, hindi alam yung Saray, hindi alam ganito sila. Tayo born again as long as you have in Christ in your heart, in your soul, in your spirit. So, tayo born again ka na, hindi ka na siguro. Kung born again ka na, hindi ka na mamatay tao. Kung born again Christian ka na, hindi ka na palaway ng tao. Kung born again ka na, ang gusto ng Diyos, gusto mo na rin. Kung ano ang ayaw ng Diyos, ayaw mo na rin. Yan ang status, ang kalagayan ng taong born again Christian. Hindi reliyon ang salitang born again. Tao yan na pinako ni Kristo. Tao yan na pinako ni Kristo. As I said, ang salitang born again, hindi reliyon, hindi sikta ang definition. Kung ni tao yan na pinako ni Kristo, kahit minsan-minsan nakamalit na pasala pa. Mga kapatid, sino ba ang mga tao sa Biblia na malakas? Samson, Abraham, Moises, Jacob, mga propetang malakas, Isaiah, at marami pang iba. Sa New Testament naman, ang mahirap dyan ay si Judas. Judas na pinakamahirap hanggang pinitilang sa salita ng Diyos. Pero yung mga apostoles, sila lahat na maliban kay Judas, malakas. Si San Pablo malakas. At malakas si Kristo. Malakas. Isipin mo, patay na buhay pa. Pero bang tao dito na Pilipino na nalibing na namatay na nalibing na ilang buhay? Wala. Meron namatay sa may namatay sa bahay, pero sa bahay pa nabuhay. Pero sa libingan wala kong narinig na isang Pilipino na nalibing na apat na buhay. Pero si Kristo nalibing na nabuhay pa. What does it mean? Malakas ang ating Panginoon. Kahit kamatayan, hindi kaya. Hindi kaya kamatayan, lalabanan si Kristo. At hindi mamatay si Kristo. Tayo mamatay, ngunit mabubuhay tayo dahil sapagat meron tayong literal na life. Mga kapatid,
mensahe maiksi para sa iglesia na. Hindi na isa-isa, iglesia. A strong church will contribute to making strong families. Strong families are made up of strong individuals. To have a stronger church, we must have stronger families. To have stronger families, we must have stronger individuals. To have strong individuals, we must become strong individuals through spiritual growth. When you help yourself, you are helping your family, and when you help your family, you are helping the church. On the other hand, when you help yourself, you help your family. And when you help your family, you help the church. For none of us liveth himself, and no man died to himself. Romans chapter 14, verse 7. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not this to ourselves. Romans 15:1. Therefore, if I want a stronger church, I must be a stronger me. If I want a bigger church, I must be a better me. If I want a more active church, I must be a more active me. If I want a harder working church, I must be a harder working me. I help build a church as I help build up me. And all this bettering of self will also better your family. Ang iglesia natin, specifically yung atin, hindi na sa iba sa atin, maging malakas at palagi tayong malakas sa Panginoon, at ito ay magsimula sa individual at sa family. Pag malakas ang ating bawat individual young people, bawat individual adult sa kalalakihan at individual ng kababayan, maging malakas ang pamilya. Pag malakas na ang isang pamilya sa panampalataya at paglilingkod sa Diyos, ang buong iglesia apektado, maging malakas na rin. Humina ang ekonomiya ng Amerika, pero unti-unti sila nag-recover. Ang atin, hindi ko pa alam kung talagang ang ating ekonomiya ay lumalakas ang Pilipinas. Ngunit, sabi ng iba, marami naghihirap ngayon. At ngunit ang iglesia, hindi ganon. Hindi pareha sa bansa. Ang iglesia hindi pareha sa anong klaseng gobyerno. Ang ating iba, ang ating government sa LCP ay controlled by God, dominated by God, presided by God. Ang Diyos lamang ang makapalakas sa atin. Huwag ka magtitiwala na ako ay matalino, maging malakas ako. Ang katalinuhan natin sa utak, sa brain, ang ating experience, ang ating nagkagaling magsalita, ang mga pasing galing dyan, hindi yan ang batayan sa kalakasan, sapat ang ating kalakasan ay galing lamang sa Panginoon. Huwag kang aasa sa sarili mo, sapagkat pagkatawanan tayo sa Satanas. Si Satanas ay malakas, si Satanas ay makapangyarihan, pero higit ang Diyos. Ngunit ang ating kalakasan